Po kayo lahat? Kinalulungkot ko po. Po tayo dito. Po. Kung ang ilan, Punta dun sa harap. ang pagkakilala nyo, yung sa Malakias 4:5-6, Revelation 10:7, ayon sa ilan ay si kapatid na Branham ang katuparan ng hula, pero sa pagbubunyag sa Biblia, yung magsasauli ng lahat ng mga bagay ay hindi si kapatid na Branham. Biblia po ang magbubunyag. Ngayon, ang aking pong masasabi ko ukol sa kapatid na Branham, ginamit ko sa Diyos. Ginamit ko siya. Wala ho akong tutol. Pero hindi po siya ang katuparan na magsasauli ng lahat ng mga bagay. Nasabi ka ba hanggang ngayon? Yan, physical niya. Ngayon, ano po ang pagbubunyag ng Biblia? Ngayon, sa atin, bagay din sa aklat po, ayon sa pahayag ng kapatid na Branham. Tama ho yun. Walang nakatala sa aklat na sinabi ni Branham na siya ang ikapitong anghel sa Laodicea. Walang ganun pahayag. Tao lamang po ang naglagay ng pangalan. Tao lamang po. Ngayon, kung susuriin po natin, ayon sa pahayag na rin ni Branham, ang bawat naniniwala sa kapatid na Branham, may pahayag si Branham, bumalik kayo sa Biblia. Bumalik kayo. At sundin ninyo at samahan kayo ng Espiritu Santo. Bakit na sinasabi ganun sa ita? Bakit na sinasabi? Ibig sabihin, hindi siya katuparan ng pagsasauli ng lahat ng mga bagay. At ikalawa, hindi lahat ibinahayag ni Kristo sa Kanya. Hindi lahat. Amen. Merong ilan na ibinahayag sa Kanya. Amen. Na ito naman ay natanggap ng bawat isa. Bakit po sa mga sipi ng mga aklat ng kapatid na Branham? Ngayon, yung salita niya, bumalik kayo sa Biblia. Bakit po tayo pinababalik sa Biblia? Sapagkat ito ang magpupuno ayon sa kapahayagan ng katotohanan. Amen. Makikita po natin dito sa aklat ng Panginoon. Balik tayo sa Biblia. Huwag po doon sa kutang-kut tayo. Hindi natin namamalayan Meron po tayo nasasabi na lumalabas na rito, laban na rito. Kaya nga, akong paniniwala ko po, bago po bibigyan ng talatan, yung sinasabi ni Kristo, dinirinig ng aking mga tupang aking dito. At nakikilala ko siya at nakikilala nila ako. Kapag tupa ka ng Diyos, kilala mo ang mensahe ni Kristo. Kilala mo ang message ni Kristo. Tupa ka rin. Liban na lamang kung hindi nagtigaan niya. Magpapahayag ka na may kulang. Nalaman kay Kristo. Ngayon, sa Biblia po, meron bang prophecy ukol sa huling na panahonan? Pakinggan po natin. Ito muna po ating pagpuhugutan. Dito po sa aklat ng Deuteronomio 18 verse 18. Ganito po ang pahayag ng Diyos kay Propeta Moises. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Gaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking inuutos sa kanya. Ito'y pahayag mo ng Diyos. Pahayag na kay Propeta Moises na ang Diyos ay magpapalitaw gaya mo
ng Diyos kay Moises. Kailan po ito lilitaw? At sino po ito? Na hinuhulaan. Dito po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Pasilin po ninyo lahat. Sa 3, 20 hanggang 22. At upang kanilang subuin ang Kristo na inilaga sa inyo na si Jesus, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat ng una at tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay sa inyo sasalitain niya. Dito'y malinaw po. Sa 18:18, na magtitindig, mapapalitaw ang Diyos kagaya na propeta, kagaya ni Moises, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang layunin? Sa magpapalitaw upang ibalik ang mga dati ng lahat ng mga bagay. Lahat. Kaya tama yung sinasabi ko sa Hebreo na ipinahayag na ganito po ang nasusulat. Babasahin ko na lamang po. Sa Hebreo, sa Kapitulo 1 hanggang 2, ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta at nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na itinilaga. Sino po ang magsasalita na huling propeta sa huling araw o sa huling kapanahonan? Si Kristo. Siya ang prophet. Siya ang magsasauli ng lahat ng mga bagay. Tayo po, kung tayo po nakakapagsauli ng mga puso, ginamit lamang po tayo. Kahit sa kapatid na Branham, bahagi lang ang kapatid na Branham, bahagi rin po tayo. Kaya ba ho ng mga apostol? Alam niyo yung pagsasauli ng lahat ng mga bagay kay Kristo. Pero meron siyang ginagamit. Kaya po ng mga apostol. Ganito ang pagkasabi po sa 2 Korinto. Pansinin po ng bawat isa. Sa 5:19 hanggang 20. Sa makatuwid na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salitang pakipagkasundo. Kami nga'y mga sugo ni Kristo na waring namamanig ang Diyos sa pamagitan namin, na kayo'y pinamanigan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo. Ang mga apostoles, sila po ang itinilagay sa ministeryong sa makipagkasundo Ginamit sila. Pero ang mga apostol, hindi sa kanila ang katuparan ng pagsasauli ng lahat ng mga bagay. Bahagi rin sila. Ngayon, kapag isasauli, saan dadalhin ng mga apostol? Dito po ang bahayag po rito sa Efeso. Ganito po ang nakasusulat, mga kapatid. Sa 1:14
10. 1:10 ang Efeso. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nasa sa kalangitan at ang mga bagay na sa kalupaan, sa Kanya sinasabi ko. Ay hindi ko paliwanag ng mga apostol, ginamit din eh. Na matipon ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Doon dinadala kay Kristo. Eh ngayon, itong lahat natin muna kay Kristo. Saan naman ibabalik ang lahat ng mga bagay ni Kristo? Ang sabi po rito sa aklat ng unang Pedro, sa 3, ng talata 18. Ang sabi po rito, sa salitang ito, ay ganito po. Upang tayo'y madala niya sa Diyos. Ano sabi ng kapatid ng Pedro? Upang madala niya tayo sa Diyos. Sa kapatid, pagtapos na matipon ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Saan naman dadalhin ni Kristo? Upang tayo'y madala niya sa Diyos. Upang ang lahat ng mga bagay na mag-aari ng Diyos ay maibalik sa Diyos. Maibalik sa Kanya. Sa Kanya yun eh. Naging kasangkapan si Kristo. Pero ang katuparan, sa Kanya ang pagsasauli ng lahat ng mga bagay. Wala sa akin. O baka ginagawa nagsasalita ng Diyos eh. Upang ang mga puso, ng mga magulang at ng mga anak ay maibalik eh. Bahagi lang. Pero ang pagsasauli ng lahat ng mga bagay, si Kristo ang sasauli. Si Kristo po. Wala na pong iba. Siya ang itinalaga ng Ama sa huling araw. Wala nang iba. Pero kayo mo tanong. Medyo mag-iinit na. May tanong. Pabigyan natin si Pastor Nestor para doon sa binyan. Andin pupunta tayo doon sa question and answer. Kaya ilagay niyo muna para hindi makalimutan. Ilagay niyo sa papel. Pwedeng ilagay ito sa book. This message will be on recording. This message will be on recording. Kaya naman lahat halos dyan message ni Kristo, di ba? O pagkarap mo doon, ano mangyayari? This message will be on recording. Isa kasi wala naman. Remember, this day will have to answer for it. God bless you, young lady. Over here to my left. This day will have to answer. This message will be on recording at the judgment bar. This message will linger with you as long as you live. So, kayo bahala ng kayo na umitindigan. What is a prophet? Bakit nagkapadala Diyos ng propeta? What was a prophet? Talikod nga ulit. What was a prophet? What was a prophet? What was a prophet? But remember, the prophets, if you call them gods, bakit tinatawag ng Diyos ang propeta? Hindi sa propeta yung Diyos. Kapag ikay sinugo ng Diyos, Diyos ang sumasayaw, kaya para kang Diyos. Amen. Namumusak ka, tao ka, namumusak ka, pero hindi yung sarili mo pinamumusak mo. Yung Diyos na nakasakay sa'yo, at nag-inspire sa'yo, ang namumusak sa kanila. Ganun natin kunin yung pinakakonsepto. Amen. Sabi dyan, what was a prophet? A divine interpreter. Tayo nahihirapang interpret ang Bible.
Kasi meron talaga ayos na tamang interpreter ng Bible. Yun yung prophet. A divine interpreter of the word. Amen. Had a divine interpretation. The signs of him foretelling and foreknowing that was a vindicate to the people that he was a prophet. O binasa niya sa Deuteronomy chapter 18. Paano kilalanin sila? Sino yung nakukurin ko kanina? Ipinakita niya yung sinasabi ng propeta ng mga pangitay. Pumaltos pa bawat isa doon. Hindi. Vindication. Na yung nasasalita ay prophet. Pangalawa, sabi niya rito, when the ones that rejected the message, ones that rejected the message, Once. And the ones rejected the message. Pastor, paano po yung once? when the ones, once, may S yung ones. A-W-A-N-E-S. When the ones, O-N-E-N, apostrophe S. O-N-E. wala apostrophe, may S. Tapos yung dance may apostrophe. Wala po, Pastor. When the ones, Yung minsan. asin mo na lang yung when the ones. Kaya po lang ito pa. That rejected the message na. Tingnan natin baka meron. Kita po ba? That rejected. Lahat. Okay. So the Bible said, he went and preached to the souls that were in prison, that rejected the message of Enoch, Prophet. of Enoch, and of Noah, that we spoke about last night, and all the others of those in Sodom and those who had rejected the prophets. He witnessed to them that he was the answer to every prophet message. Hindi na tayo na. Sige, naintindihan nyo naman yan. Pagkat ako sa gusto mo ng oras. To misconstrue His word. To misconstrue His word. To misconstrue His word. Yun na po. Ito pinakamabigat na statement dito eh. Now, well, in the evening time, and the messengers down through the age, we find out that at the beginning, when a messenger was sent to misconstrue His word, or to doubt one word, it was totally annihilated. Mabigat siya, yung statement niya. Pag sinabing ito is magpawalang bisa, magpawalang halaga sa isang maliit na salita na binitawan ng propeta, ang magiging hatol dyan, total annihilation and eternal separation from God. Pangalawa, yung last sabi rito, I'll give an account for it at that day. Si Brother Branham, mag-a-account siya, harap siya sa ating Panginoong Kristo at magsusulit siya sa lahat ng kanyang sinalita. Ang sabi niya, Lord, knowing that this little group of people that gathered here, if I should mislead them, sila'y iniligaw ni Brother Branham, I'll give an account for it at that day of judgment. Yan ang pananagutan ng prophet. Ngayon dito sa Matthew chapter 10 verse 40 hanggang 41. Bible, Matthew chapter 10 verse 40 hanggang 41. Matthew 10, 41, 40. Matthew 10, 40. He that received you, received me. Sino ba nagsugo sa propeta?
Jesus Christ. Ang tumatanggap sa propeta, tinatanggap si Kristo. And he that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of righteous man shall receive a righteous man reward. Amen. Isa pa. John chapter 12, verse 44. Baba pa ng content. Sakupin natin yung content para buo. Yung verse 43. Taas lang naman. How much that? Okay. Verse 44. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. Huwag natin paghiwalay yung ama at saka yung anak. Amen. Yung propeta at saka yung sumunod sa propeta, huwag natin paghiwalayin. Verse 45. And he that seeth me, seeth him that sent me. Kung nakita mo yung propeta, nakita mo rin yung sumunod sa propeta. Amen. I am come alive. Nakita yung propeta, para tayo ay magkaroon ng liwanag. I am come alive into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Verse 47. And if any man hear my words and believe it not, I judge him na, hindi ko siya hatulan. For I came not to judge the world, but to save the world. And verse 48. He that rejected me and received not my word, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Praise God.